Alright guys, bigyan natin ng reaction tong video na to guys. Kasi ito yung palaging nagiging problema sa nakikita ko palagi sa mga social media regarding dun sa mga nagdi-deliver. Tara guys, panoorin natin. Kung hindi kayo sigurado, kasi ako po yung magbabayad dyan. Hindi ko naman po din ipilit. Hindi, ang maganda dyan, Kaya ang sabi mo sir, kaya buksan mo lang ha, ako bahala ka mo kasi. Ang maganda dyan sir, kontakin nyo po yung pinakontakan nyo kasi hindi na po namin alam. Kasi delivery lang po. Ay hindi sir, kaya yun ang sinabi ko sa'yo kanina sir. Hindi sir. Ang ganda lang sinabi ko sa'yo kanina sir, bago. Alright guys, nakita natin yung video guys at medyo hindi ako nakapigil guys. Nag-comment ako sa video kasi nga palaging ganun ang problema ng nagdi-deliver eh. So ito yung comment ko guys. So ayan dapat ang career sila pabalik sa mga sender. Yung hugas kamay din ang career ba tawag dyan. Kaya sinasamantala ng mga scammer yan. Sinagot ba naman ako guys matanda ka na pero bobo ka pa. Ba nakakainit ang ulo. So sumagot ako, ayos ka ha, talino mo, ginanong ko. Anyway, tumigil na ako dyan kasi baka mag-away kami. Ganito kasi yan guys siguro nagalit sila kasi nga inisip nila ano bang kinalaman nga naman ng yung mga services ng mga nagdi-deliver. Wala naman talaga silang kinalaman, totoo lang. Kaso lang, alam na alam noon pa man ay problema na yan. Di ba problema na yan? Wala silang kinalaman pero sila ang inaaway. Siyempre sila yung humarap sa delivery. Sino ba namang gagong ganitong order mo tapos iba yung dumating? Di ba? Sino ba naman matutuwa sa ganon, di ba? So, pero sa kanila, wala naman talaga silang kinalaman. Wala silang kinalaman sa ganong problema. Kaya lang, dapat sinusolusyonan na ng mga kumpanya yan. Na kung may mga problemang ganon, dapat kahit nasabihin mong binuksan at may problema naman yung naging tinatawag na buyer ng kuan, bakit hindi nila gawa ng solusyon na ipabalik na lang? Di ba? Ipabalik na lang at kumbaga wala namang kasing magagawa yung dalawa kung mag-uusap. Kasi tulad nun yung sa video, sabi nung nag-deliver, sir, kung hindi nyo tatanggapin, wag nyo nang buksan. Sinabi niya. So, paano nga naman malalaman nung magtatanggap kung tama yung pinabinigay sa kanya? Diba? Paano niya malalaman kung tama yun? Ngayon, kung sasabihin mo naman na hindi nga namin alam yan. Hindi na namin alam yan. So, yun na nga. Saan magagalit yung tao? Di doon sa nagdi-deliver. Diba? Kasi nga, kaya nga niya binuksan. Kasi nga, para niya malaman kung tama yung pinadala sa kanya. Kung tama yung pinadala sa kanya. Naintindihan ko rin yung nag-deliver na wala nga naman akong kinalaman dyan. Kaya nga nag-react ako dito sa video na to guys. Kasi bakit pinapabayaan na yung mga services na yan, yung mga company na hindi nila ginagawa ng solusyon yan? Bakit hindi nila gawa ng solusyon na in case na ganun ang sistema, ibalik na lang sa nagpadala? Kasi kumbaga may problema dun sa ayaw tanggapin Hindi yung babayaran ng delivery, yung kasi binuksan hindi naman tama. Unfair naman din yun sa nag-deliver, di ba? At unfair din yun sa biruin mo naman, bibili ka ng isang items na hindi tama yung binigay sa inyo. Magagalit ka rin talaga. Kaya dapat yung mga nag-deliver, dapat may solusyon na silang ginawa dyan. Meron na silang sistema na gagawin dyan para yung mga nangluloko hindi na tawag dyan magamit yung sitwasyon ba na siyempre sino ba namang pag tinanggap ko na, tawagan mo yung nagpa-deliver sa'yo, hindi na makontak. Di ba? Kasi nga, scammer nga. Kasi hugas ka, kumbaga, bahala kayo dyan, kayo nag-usap. Kaya ang ginagawa ng mga bumibili, talagang tinitingnan din. Kahit naman ako, ang dami ko ng business na naloko Tapos, kontakin.
ibalik mo yung unit. So yung unit, tinanggap mo na. Ibabalik mo, ipapadala mo pa. Pupunta ka sa mga kuan para ipadala sa kanya. Di lalong na-late ka na. Paano kung hindi na bumalik yun, nagbayad ka na. Di ba? Bahala ko na na. Ako na lang para maintindihan. Yung Tagalog. Maintindihan. Sige ma'am. Umpisahan mo kung Kasi kanina ka, pumating po ako dito, magdi-deliver po kay Sir Jonald ng parcel. parcel. Opo, yan. Yan po yung nasa lamesa. Pero ngayon, alam kung yan ang laman. opo, kasi Mag-deliver lang. Ngayon ka, ang sinabi po ko sa kanya, sir, huwag mo munang buksan kung alanganin ka. Kasi kung alanganin ka, hindi mo po may ibabalik sa akin pag binuksan mo na. Kasi ako ang magbabayad yan. Ngayon, ang nangyari, ang sagot pa kasi ni sir, ako bahala, sabi niya. Kaya nung binuksan niya, sabi niya, iba yung laman. Ngayon, ayaw naman niya po bayaran. Hindi ako na po ang magbabayad ngayon dyan. Ako naman po. Sandali. Pwedeng matanong, totoo ba yung sinabi niya? Na... Ganito. Sige. Ako naman, no? Sige. Ang sabi ko nung asawa ko, buksan mo kasi may halaga, 3,300 yun, 3,399. Tapos, may nagtagtaw ko na rin nung sa amin, yung isa ko. Ngayon, ang sabi ko sa akin, buksan mo muna bago mo bayaran, wala namang problema sa pambayad do eh. Kung yun ang darating. Ngayon, sabi ko sa kanya, boss, ari bubuksan mo muna kasi may halaga yung aking may halaga yung babayaran ko. At marami na rin naloloko. Alam naman natin yan, di ba sabi sir? Sir, pero sinabi ko kasi sa'yo, sir, na... Oo, ganun nga. Ngayon, sa akin, kailangan mag-sure ako kasi 3,399 po eh. Sabi ko, bubuksan ko to, walang problema kung ito ang laman. Itong pera, bibigyan pa kita ng tip. Yun ang ko dyan sa mga ganyan. Ngayon, binuksan ko, hindi naman siya. Singsing mo yung akin eh. Okay guys, yun yung part 2 ng video guys. Napunta na sila sa barangay captain dahil ayusin nga yung sistema. So, nangyari, yun na nga, nakita nyo yung video guys, parang pinagsasabong yung rider at saka yung receiver. Bakit? Ikaw ba naman rider, kung bubuksan ng receiver, ang i-charge ng parcel ay yung rider ng kumpanyang pinagtatrabahuan niya. O di ba? Ngayon, kung hindi naman i-check ng receiver yung kanyang parcel at mali yung tinanggap niya, yun namang nagtumanggap ang magiging biktima ng scammer, di ba? Bakit ganun, di ba? Yun ang sinasabi ko, kaya ako nagre-react dito. Yung mga kumpanya na nagninegosyo ng mga parcel, ay dapat hindi nila i-charge dun sa rider. Bakit nila i-charge? Kailangan, mayroon namang kuwan, i-return to sender na lang nila. Ganun dapat, hindi yung, ang nangyari kasi, pinagsasabong nila yung rider at saka yung receiver, yung nagre-receive ng parcel. Ang ginagawa ng mga kumpanya, sinasabong nila yung rider at saka yung receiver. Kasi ayaw din nilang parang i-hassle yung si-sender. Kasi nga, customer nila yun eh. Di ba? Customer nila yun, nagbabayad sa kanila yun, dun sila kumikita. Ngayon, para iwas nga, hugas kamay nga sila sa mga ganong kuan, ang ginagawa nilang sistema ay yung rider ang charge nila pag binuksan ng receiver yung parcel na dineliver. Kung titingnan nyo yung sitwasyon guys, talagang naninigurado yung mga company ng mga nagninegosyo ng ganon. Yung mga nagdi-deliver ng parcel. Ang ginagawa nila, i-charge nila sa rider pag may ganong sistema, at ang rider naman maninigurado, away ang palaging kinalalabasan. Tapos yung mga sender, di ba, wala silang ginawang aksyon. Di ba ganun yun? Wala silang ginawang aksyon na pagka ganun ang sistema, ibalik sa kanila at dapat recorded nila yung mga taong ganun. Ganun yun ang lang naman gusto kong na may sistemang ganun. Kasi yun na po yun ang naging issue palagi. Nag-aaway yung rider, inaaway yung rider ng diniliberan kasi biruin mo, minsan may darating na order na hindi naman in-order ng tao. Minsan para walang gulo lang, binabayaran lang. Kaya yung tuloy mga sender, namimihasa kasi wala naman silang ginawa aksyon na system. So dapat guys, yung sana may mga kapanood na may-ari ng mga kuan nito, na yun ang dapat solusyonan. Para at least, para nangyayari kasi, iniiwas nila yung sender eh. Siguro kasi ang sender kasi, yun yung parang pinaka-customer nila eh. Di ba? Yun yung nagbabayad sa mga kumpanyang ganon. So, siyempre, aalagaan mo yung customer. Wala namang problema dun eh.
Pero yung mga customer na mga scammer, yun ang dapat nakuhaan. Dapat, kasi wala na silang pakialam, nagbayad na yung sender, di ba? Yung sender nagbayad, okay, income na nila yon. So yung rider naman, di ba, sinisilduhan nila yon. So para yung rider, maninigurado sa sarili nila, di sinacharge nila. Huwag puro kasi kuan kita dapat. Huwag puro kita. May sistema sana na kuan maiwasan na ganun na ma-detect yung mga taong lalo na yung nagpapadala. Dapat may mga proper recording documentation na pag in case na yun ay scammer, eh may matracing sila. Hindi yung porket sender sila yung income ng company, ganun na lang. So wala na silang pakialam dun sa tatanggap at saka dun sa rider. Magtatalo talaga kasi ang rider, i-charge siya ng kumpanya. Bakit mo pinabuksan? O di ba? Pag pinabuksan mo yan at hindi tinanggap, ikaw na ang i-charge dyan. Eh sino ba naman rider na hindi magagalit? Kung ikaw naman ang receiver, paano ko tatanggapin yan kung hindi mo na maalam kung anong laman yan? Di ba guys? So I hope na makita to ng mga kumpanyang dapat yung sistema nila mabago man lang.